So, ipapakita ko naman sa video tutorial na to kung paano mag-withdraw ng profit sa copy trading. So, dalawa yung options na pwede mong pagpilian in terms of withdrawal. So, first step is login mo muna yung account mo syempre sa Light Finance. And then, click mo tong 3 lines sa taas. Yan. So, pag nakita mo na yan, 3 lines na yan, ay itong column na to, punta ka sa MetaTrader. Yan. So, scroll mo sa baba. Okay? So, makikita mo nakalagay, di ba? Trading accounts. So, meron kang MT4 account na walang laman. Meron kang MT5 account kung saan ito yung nakakopy sa ating FCAT na copy trading. Ngayon, kung gusto mo mag-withdraw, first option is mag-internal transfer ka. So, ibig sabihin, sa internal transfer, yung naging profit ng copy trading account mo, tatanggalin mo sa MT5, yan. Let's say ito, 63.22. For example, ang capital mo is $50. Gusto mong tanggalin yung 13.22. For example lang ha. So, yan. Punta ka dito sa internal transfer. So, from the account, hanapin mo yung kung saan manggagaling yung fund. So, itong copy account mo, so 63.22. Lagay mo sa amount kung magkano yung gusto mong tanggalin na profit. So, let's say, 13.22 nga. Sample lang. Ba? So, ngayon, yung 13.22 na yan, saan mo gustong ilipat? Yun yung pipiliin mo. Sa into the account, dito mo ilalagay sa account na walang movement. Kumbaga, dito mo iipunin yung profit mo. Just like itong MT4R2, so kahit anong klaseng account yan, for as long as hindi nakaka-copy trade, walang magagalaw dyan, walang mababawas dyan. So, pwede mong piliin yung account na yan. So, let's say, nag-iisa nga lang yan. So, from MT5 account, yung amount, and then, into MT4 account. So, pwede mong i-transfer. Okay? So, in a way, okay, na-secure mo na yung profit mo sa MT5, tapos, yung profit, nalipat mo dito sa MT4. Kumbaga, naitabi mo na. So, part siya ng risk management. Ngayon, pwede mong gawin is ipunin mo lahat ng profit sa isang account and then withdrawin mo ng every week or twice a month. It's up to you. So, bakit ito yung isa sa option na pwede mong gawin? Para makasave ka ng withdrawal fee. Okay? So, importante rin na kinoconsider natin yun. Sayang din yung 100 pesos or 200 pesos na charge. So, yun yung option 1. Okay? Internal transfer mo and then isang withdraw. So, ngayon, option 2 is kung gusto mong diretso withdrawin yung iyong profit. So, ibig sabihin, hindi ka na mag-internal transfer, kukunin mo na agad yung profit mo. So, sa MT5, okay, yung kung saan may fund, saan nakakopy, click mo yung settings, click mo tong withdrawal. Yan. So, piliin mo saan mo ilalagay yung iyong withdrawin. Dito ba sa bank account ba may credit? Okay? Diyan ba sa GCash? Depende. Pwede ka mag-add. Gusto mo sa Union Bank. Basta dapat nakapangalan sa'yo. Lagay mo lang yung amount to withdraw. So, for example, gusto mo nga yung $13. So, lagay mo lang. So, 13.22. Yan. Makikita mo, 578 pesos, mawi-withdraw mo. So, continue mo lang and then, magpapadala ng OTP una sa phone number mo. So, let's say, after 1 minute, hindi mo na input. Magpapadala naman ng OTP sa susunod sa email mo. So, pag hindi mo pa rin na-input, ulitin mo lang. So, take note na sa withdrawal natin, very safe kasi may mga OTP tayong marireceive. Kaya kahit ma-hack yung account mo, for example, hindi nila makukuha yung pera mo kasi kailangan mong i-approve sa OTP. Okay, so ganun. In terms of withdrawal charge, maliit lang, 100 pesos ata, 50 pesos. So, parang ganun. And gaano katagal makredit yung withdrawal, depende. Sa personal experience ko via GCash and Union Bank, 1 to 2 days, madalas same day. Kapag nakapag-withdraw ka before lunch. So, ganun po. So, kung may questions ka, PM lang. But, ito yung pinakasimpleng way. And I think na-cover ko naman na dito yung paano mag-withdraw and internal transfer. So, ayun.